tayo makatayo sa presensya po ng ating Panginoon. Let us pray, Lord. Salamat po. Magandang umaga po ulit sa inyo. Nandito po ulit, Panginoon, ang iyong mga anak sa second service, Panginoon, para papurihan ka, pasalamatan ka sa umaga po ito. Salamat po ulit, Panginoon, sa mga nagdaang araw. Salamat po sa mga biyaya, awat binigay niyo po sa amin hanggang sa makarating po kami sa lugarin ito, Panginoon. Ito po kami muli, Panginoon, sasamba. Kapasalamat, itataas ang iyong pangalan. Sa kabila po ng mga pagsubok na dinanas po namin, patuloy ang awa, pagpapala ay dumadaloy po sa aming buhay. Salamat po sa Espiritu Santo nasa puso po namin na pinagkaloob mo para mamuhay po kami na naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Patnubayan niyo yung pag-ingatan ang mga kapatiran po namin papunta po sa lugar ito upang magpuri din at sumamba sa iyong pangalan. Ama, salamat po sa mga biyaya. Salamat po sa pagpapalang binibigay niyo po sa amin. Sa katawang lupa po namin na hindi nagkakasakit. Salamat po, Panginoon. Sa mga kapagkain kinakain po namin, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Ngayon, magpupuri po kami, magpapasalamat dahil sa iyong katapatan sa buhay po namin. Salamat po sa iyong mga pangako na unti-unting natutupad po sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, di ka po nagkulang sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sabi po sa awit, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo, na ang puso'y nagdiriwang. Umawit ng pagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya, at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, magpakailanman. Hallelujah! Ikaw po natin ang ating Panginoon. Ang gagalakan sa puso ko, noon ngayon ay naman. Aawit sa sayang marating, papalakpak sisigaw, dadaki-laki, nagumapaw sa piling ko. Ang gagalakan sa puso ko,
Sindigan ko, oras siya pumihan ko, Diyos magkakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sabatang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lang sa akin, ikaw ang lahat sa akin.
It's
Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mo tignan ang kanyang taas at takisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit si Yahweh, puso ang kanyang tinitingnan. Sa umaga po ito, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil alam natin sa lahat ng bagay kasama natin siya. Dumadaan man tayo sa mga pagsubok, minsan akala natin walang Diyos sa buhay natin. Pero ang Diyos ang tapat sa kanyang mga pangako na siya nagsabi, mahal kita, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Ikaw ay gagawin kong mananagumpay. Panginoon, salamat sa mga pangako mo sa umaga po ito. Lahat po kami ay nagpupurit at papasalamat sa iyo sa mga oras na ito. Salamat po dahil sinasamahan niyo po kami sa mga oras na ito. Ano man ang magiging mensahe mo, Panginoon, sa umagang ito, gamitin niyo po ang aming tatay pastor bilang daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa umaga po ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito at binabalik ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat na sabi ng Amen! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Napakabuti po na ating Panginoon. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Ayan. Naniniwala po ba kayo na yung ating po, or yung command po, yung pag-ating po kasing tithes, ito po yung commandment ng ating Panginoon. Okay? So, naniniwala po ba tayo na yung pagbibigay natin ng ating 10% ng ating kaloob, and then meron pang yung offering na tinatawag ko yung ating hotdog, ito ay test of faith ng ating Panginoon? Ay, parang, hello? Amen, ayan. So, ibig sabihin po, pag sinabing test of faith, tayo po, yung pananampalataya po natin ay tinitest ng ating Panginoon, kanino kaya lalapit itong anak kong ito kapag sa oras ng kanyang problema, sa oras ng kanyang pangangailangan, sino kaya ang kanyang lalapitan? Ang sarili niya kayang paraan? Sa tao ba? O sa Panginoon? Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16,
Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humingi na ang aming katuwang lupa. Patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin lamang po nito ay kapag po tayo nahihirapan, nagkakaroon ng mga agam-agam, mga problema, humihina po talaga tayo, di ba? Parang kapag may problema tayong pinansyal, parang ang sakit na ng ulo natin, nai-stress tayo, di ba? Nadadama yung ating physical. Kasi parang pagod na pagod ka, nai-stress ka sa dami ng problema. Hindi lang naman po pinansyal, minsan problema talaga sa bahay, sa kaibigan, sa mga nakakahina po siya. Pero kapag po tayo ay nasa ating Panginoon, sabi po dito, tayo'y pinalalakas. Kapag tayo patuloy na lumapit sa Panginoon, patuloy na nanampalataya sa ating Panginoon, tayo ay pinalalakas araw-araw ng Kanyang banal na Espiritu. At dahil po doon, nagkakaroon tayo ng kakayanan na manampalataya sa mga bagay na hindi pa nakikita. Sapagkat, sabi po dito, yung mga bagay na hindi pa nakikita ay pang walang hanggan. Kaya anuman po, yung mga problema natin, mga iniisip natin, kahit sa oras na ito, yun yung minsan nagiging hadlang para tayo magbigay na ating ikabuat handog sa ating Panginoon. Sinasabi po ng ating Panginoon, patuloy tayong manampalataya sa Kanya, sapagkat yung pagkilos ng Panginoon, bagamat hindi po natin nakikita, ay darating po yan sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Amen? Amen. Kaya po sa umagang ito, sa ating pong pagbibigay sa ating Panginoon, let's put our faith in Jesus. That whatever na pinagdadaanan po natin, whatever situation we may have, the Lord is with us. Always. Amen? Amen. Manalangin po tayo. Aming Panginoon na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuring nagpapasalamat sa inyong harapan. Salamat sa iyong kalwalhatian. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong kapurihan. Panginoon, anuman po yung aming ibibigay sa iyo sa umagang ito na aming tithes and offering, we pray, Lord God, kalugdan mo ito, Panginoon, maging mabangong sa iyo ito, Lord God, sa iyong kaharian, Panginoon. Makita mo, Lord God, yung aming mga pusong nagtitiwala at nananampalataya sa iyo, Lord God, na kami hindi mo nga iiwan, hindi mo kami pababayaan, that you will supply all our needs according to the richness of your glory, Panginoon. Kaya, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming mga kamay, ang aming mga handog at po, Panginoon. Pagpalain mo ito at samahan mo kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, kagaya ng iyong pangako sa iyong salita. Purihin ka po, sabayin ka luwalhatiin, sa tanging pangalan ni anak na si Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat at buksan natin ang ating Biblia sa Efeso 4, verse 11 to 16. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba namay mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad sa mga batang madaling matangay ng sariling aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Pwede na po tayong umupo. Good morning! Ito po ay pang-apat na linggo na. So, ibig sabihin, next week po ay February na.
So kung meron tayong 52 Sundays, nabawasan ng 4, ilang Sunday pa? 48 pa ang ating bubunuin. So kita natin hanggang December kung makakapasa kayo. Pagka sa 52, 10 lang ang inyong isinimba. Naku, bagsak na bagsak kayo sa pulpong yun. Bilangin natin kasi tinan nyo naman, 52 Sundays lang naman yan. Hinihingin ni Lord sa atin sa loob ng isang taon. Opo? So sikapin po natin, hindi para sa akin, hindi para sa kanino, kundi para kay Lord ng lahat. No? Katotohanan nga, ako po ay nananalangin sa Panginoon. Panginoon, ano ba yung susunod na kapahayagan mo po sa amin? At kaninang umaga, palama, ibinigay na ng Diyos sa akin. Yung awitin po nating The Heart of Worship, doon ng Diyos nangusap sa akin ng susunod nating team, no? His name is Jesus. Sa ating po anniversary, papalitan po natin ang It's All About Jesus. Correct? Palakpakan po natin ang Panginoon. No, yung po It's All About Jesus ay pagbabalik ng lahat ng kung ano man ang kanyang ginagawa sa inyong mga buhay. Pag kayo po ay nagsabi, Panginoon, kami po ay pinagpala po ninyo, yun po ay dahil kay Hesus Kristo. No? Yung paglago po ng gawain ng Panginoon, yung mga himalang ginawa po ng Diyos sa inyo, yan po ay dahil sa ating Panginoon Hesus Kristo. No? Lahat ng ating ginagawa para po sa kanyang kapurihan at sa kanya pong kaluwalhatian. So sa huli pong araw ng pagtalakay po, sa buwan pong ito, sa ating pong sineserye sa aklat po ng Epeso, tayo po ay nasa Epeso 4:1-16 na po ngayon. Pinamagatan po natin itong pinagkaisa ng banal na Espiritu. No? Meron po tayong mga kanya-kanyang kaparaanan na nagaganap kung bakit tayo po ay napagkakaisa. Halimbawa, sa ating kanya-kanyang pamilyang apelyedo, Manalo, no? Lahat ng nakaugnay sa akin, iisa yan. Mula sa asawa ko, kasama ng aking mga anak, kahit pa ito sa mga apo ko. Basta ito po ay nakaangkla sa pamilya ng Manalo, iisa yan. No? So may kanya-kanya tayong apelyedo sa pamilya po ito na meron pong pinagkaisa sa pamagitan po ng kanya-kanyang apelyedo. Tama po, no? Sa paaralan naman, ganun din. Kung iisang eskwelahan ang inyong pinag-aralan o paaralan, kahit na galing kayo sa iba't ibang lugar, pag sinabing saan kayo nag-aaral, iisa po yung salita at lingwahe sasabihin nyo sa Tinabunan Elementary School. Yan. O kung saan man ang pangalang eskwelahan. Ganun din sa kumpanya. O, kung atin naman po ilalagay sa spiritual, dito po sa Jesus Christ, the Heart of Worship. Diba? Galing naman tayo sa iba't ibang lugar, iba-ibang pamilya, pero pag sinabi natin, saan kayo nag-church? Meron tayong iisang nagtutulak sa atin patungo sa isang pangalang nagdadala sa atin, ang Jesus Christ, the Heart of Worship. Alam po ninyo, sa ating pong buhay spiritual na ating pong nilalakaran, meron din pong isang napakalaki ng bahagi po sa buhay po natin. At ito po ay ang bahagi po ng Banal na Espiritu na siya po naging dahilan kung bakit napag-isa po tayo. Okay? Kasi siya po ang nagmarka. No? Siya po yung nagbigay ng tibay ng katotohanan kung bakit tayo po ay napag-isa. Okay? Ang Banal na Espiritu po, kung tawagin po sa Kanya, sa pagkakilala sa Biblia, ikatlong persona. No? Unang persona ay God the Father, pangalawang persona, God the Son, pangatlong persona, God the Holy Spirit. No? Parang yung pong salita po kasing Trinity, wala naman po talaga yan sa Biblia. Pero nagkaroon po ng kaisipan ang maraming mga may pagkadalubhasa sa pag-aaral, tinawag nilang Trinidad o Trinity. Okay po, ang pagkatawag ng ibig sabihin, may iisang Diyos, pero may tatlo siyang persona. Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Anak, at saka Diyos Espiritu. So medyo may pagka-misteryoso kasi hindi naman lahat ay sumasang-ayon. Bagamat majority, generally, ang lahat po halos ng mga grupo ng pananampalataya ay sumasang-ayon. Mas nakakalamang sa aking pananaw, mas nakakalamang sa iisang Diyos
na may tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, para mas maintindihan natin, kung meron pong 1 plus 1 plus 1 equals 3, meron din naman pong 1 times 1 times 1 equals 1. Ayan. Ganun po yung kanila pong pagkapaliwanag sa ilustrasyon. Sa pagiging tao po natin, nabubuo po tayo ng tatlong sangkap. Physical, soul, and spirit. Ayan. Pero ang tawag po doon ay tao. Tao binubuo ng physical, kaluluwa, at espiritu. Parang itlog. No? Meron siyang egg yolk, egg white, at saka yung pinaka-shell. Yan. Ang tawag po sa kanya ay itlog. Okay. Tama po ba? So, ganun po ang pagkakapaliwanag ng mga simpleng ilustrasyon para maintindihan natin yung pagkakaisa po ng tatlong persona sa iisang Diyos. Okay po? So, maliwanag na po sa atin yan. Dito po tayo sa Matthew 28 verse 19. Basahin po natin. Tulungan niyo po ako magbasa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo sila sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan niyo ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. No, napasama po siya sa bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan. Kaya meron pong maliwanag na ilustrasyon ng Trinity o Trinidad. Pangalawa, siya po ay nananahan sa ating katawan. Alam niyo po ba na nung si Yesu Cristo ay kilalanin niyo bilang sa inyo Panginoon tagapagligtas, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa inyong katawan o sa ating pong katawan. Basahin po natin, unang Korinto 6:11. Basa. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. So, mayroon banal na Espiritu ang katawan natin. Alam niyo po ba yun? Nasa sa atin siya. Kaya yung po sabihin ng Panginoong Emmanuel, kasama natin ang Diyos, ito po'y may katotohanan. Nang sabihin po ng banal na kasulatang, hindi kita iiwan, kasama ninyo ako. Lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po'y may katotohanan. Sa sino man ang banal na Espiritu ay nananahan sa Kanya. O, paano mananahan? Mananahan siya sa pamagitan ng isang pagpapasya na si Yesu Cristo ay kilalanin niyo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, siya po'y tatak at katibayan. Sa Efeso Kapitulo 4, talatang 30, basahin po natin. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak at katibayan na kayo'y tutusin. Ano ang role ng banal na Espiritu sa buhay mo? Siya po ay tatak ng Diyos sa inyo at katibayan na kayo'y tutusin pagdating ng araw. Huwag po natin isa-isa tabi itong pag-aaral natin ito sapagkat ito po'y napakahalaga. Pagharap natin sa Diyos at wala po yung tatak ng banal na Espiritu, hindi po tayo sa Kanya. No? Kasi siya po ang siyang nagbigay ng kumpirmasyon na ikaw ay talagang anak na minamahal ng Diyos. Hindi lang po yun ang kanyang bahagi sa buhay natin. Alam niyo po bang ang banal na Espiritu ay patnubay at guro? Juan Kapitulo 14, talatang 26, basahin po natin. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaya pag nagbasa po kayo ng Biblia, ang Espiritu Santo po ang nagiging kapahayagan. Nagbibigay linaw. Nagbibigay ng pangungusap sa atin. At sabi siya po yung patnubay at guro. At gabay din siya sa pananalangin. Roma Kapitulo 8, talatang 26, basahin po natin. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang
namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambihin. Kaya may pananalangin po tayong dinadala tayo ng emosyon. Umiiyak, hindi mo naiintindihan, para ka na lang umiiyak, bigla na lang. No? Kasi may Espiritu Santong gumagalaw sa buhay mo habang ikaw ay nananalangin. Lalo pa gulong-gulo ang isip mo. Lalo pa nasa ilalim ka ng mga problema at mga kagulumihanan sa iyong sarili. Alam po ninyo, pag kayo'y dumulog, sabihin niyo lang, Banal na Espiritu, tulungan niyo naman po akong ilapit ang mga dalahin po ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, no? Sa ating pong Diyos Ama. At ang Banal na Espiritu po na inyo pong pinahintulutang gumalaw sa inyong buhay ang siyang tutulong para kayo po ay magkaroon ng kagaanan, kapayapaan, kasiglahan sa inyo pong panalangin. At hindi lang po ito. Ang Banal na Espiritu po ay isang kapangyarihan na biyaya ng Diyos sa atin. Gawa 1:8, basahin po natin. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Napaka-makapangyarihan ng Banal na Espiritu sumasa atin. No? Hindi siya kayang gapiin ng kahit sino man kapag siya ay nasa sa atin na. Amen? Ito pa maganda, siya po'y ating kaaliwan. Juan 16:5-7. Basahin po natin. Ngunit ngayon, pupunta na ako sa nagsugo sa akin, at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko naman sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Di napakaliwanag, ang Panginoon Jesucristo ay nasa kanan ng Ama, ang bumaba ay ang Banal na Espiritu. At yung Banal na Espiritu ang siyang nananahan sa ating katawan kapag si Jesucristo ay ating sinampalatayanan at kinilala natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang Banal na Espiritu sumasa atin, patnubay ko, guro ko, tatak at katibayan ng aking kaligtasan, kaaliwan ko, di ba? At tumutulong sa akin sa aking po pananalangin. Kaya sinasabi ko po sa inyo, meron po sinabi sa Biblia, may nauunang nahuhuli at meron namang nahuhuling nauna. Sa iisang Panginoong Jesucristo, pare-pareho naman natin tinanggap. Bakit iba-iba yung ating paglago? Kasi iba-iba ang pagpapalaya ng bawat isa sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Diba? Ang Banal na Espiritu ay palaging meron ka gustuhan gawin para sa Panginoon. Tanggi ka naman ng tanggi. Ang Banal na Espiritu ay namumusap na sa iyo kahit sa panaginip. Ha? Kahit sa iyong mga ginagawa, meron ng pagkilos ang Diyos, may pagkatawag na sa iyo ang Diyos, tanggi ka ng tanggi. Kaya yung hindi tumatanggi, sila yung lumalago. Sila yung ginagamit ng Panginoon. Sila yung may ginagawa para sa Panginoon. No? Yung masunurin at yung merong kagustuhang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya ano po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon po umagang ito? Una, pagsikapang mapanatili ang pagkakaisa ng mula sa Espiritu. Ano niyo po bang nagdahil sa Espiritu Santo ito na pagkaisa po tayo? Saan? Sa pamumuhay ng mga tinawag ng Diyos. Sabi ng Biblia, sa iisang Panginoon, sa iisang katawan, sa iisang pananampalataya, sa iisang bautismo, sa iisang Diyos at Ama. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Iba yung Panginoon ko, iba yung Panginoon niyo. Iba yung Ama ko, iba yung Ama niyo. Iba yung katawan ko, iba yung katawan niyo. Iba yung pananampalataya ko, iba yung pananampalataya niyo. Iba yung bautismo ko, iba yung bautismo niyo. Iba yung Diyos ko, iba yung Diyos niyo. Sabi po sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu ito, ipanaunawa po sa atin ang kasulatan sa iisang Panginoon, sa iisang katawan, sa iisang pananampalataya, sa iisang bautismo, sa iisang Diyos at Ama. At sabi pa nga dito,
Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Grabe ang salita ng Diyos, ano? Saan po ito makikita? Efeso Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 6. Basa po tayo. Kaya ako, na isang bilanggo, dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo, na mabuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y paging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga, mapagparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyo mapanatili alin ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Isa-isayin natin. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat at nananatili sa lahat. Di ba? Palakpakan natin si Lord sa kanyang napakayamang mga salita na ipinapaunawa po niya sa atin. Ang pangalawang mensahe, pagsikapang mapagyaman ang kaloob ng banal na Espiritu. Mula sa ating pagkapanganak, meron tayong tinatawag na inborn talent. No? Yung nadidiscover ng mga magulang natin, ay, ang anak ko magaling sumayaw, ang anak ko magaling kumawit, ang anak ko magaling mag-drawing, ang anak ko magaling siya sa math, sa science, etc. No? Yan po tatawag na inborn talent habang lumalaki siya. Pero pag nakilala niya ang Panginoon, katulad ng inyong mga anak, yan po'y nagiging kaloob ng banal na Espiritu. Alam niyo ba yan? Kaya yung inyong mga anak na ginagamit sa pagtugtog, sa pag-awit, mula sa mga talentong nakita ng Diyos sa kanilang mga buhay, at sa kapahintunutan nila na ang banal na Espiritu ay maging malaya sa kanilang buhay, sa tulong at suporta ng mga magulang, kita po ninyo, ang lahat ng inyong nakikita sa harapan ng inyong mga anak, meron na silang kaloob mula sa Diyos, mula sa banal na Espiritu. Di ba? Kagalakan sa magulang na nakikita ang kanyang mga anak. Wow, mga anak ko, dati umaawit sa sanlibutan. Ngayon, umaawit na sa Panginoon. Dati sumasayaw sa sanlibutan. Ngayon, sumasayaw na sa Panginoon. Di ba? Dati kung ano-ano mga pinagbababasa. Ngayon, isang mahusay ng tagabasa ng Panginoon sa kanyang mga salita. Napakarami pong ginagawa ang Diyos dahil ang Diyos ang gumagawa ng kaparaanan upang maranasan ng bawat isa ang kaloob ng banal na Espiritu. Okay po, kaloob para sa bawat isa. At sa Biblia po inatala na mayroon 5 pangunahing kaloob sa ministeryo. Apostol, propeta, ebanghelista, pastor, at guro. Okay? Ang apostol, ito po yung unang mga nakakita kay Jesus. Sila po yun, yung 12 disciples, apostle po sila. Ang propeta naman, sila po yung mouthpiece of God. Sila po yung sila po yung kinakausap ng Diyos at sila po ang nagsasalita sa mga tao na pinasasabi ng Diyos. Propeta po ang tawag doon. Ang ebanghelista naman, sila po yung parang mga misyonero na lumalakad kung saan-saan at pangaral ng pangaral tungkol kay Jesus. Makikita sila sa karsada, mga ebanghelista yan, sa sasakyan, no? Yung iba naman nagpo-crusade, nagpo-krusada, tumitipo ng maraming tao, kumukuha ng malaking lugar, pagkatapos maraming tao, pinangangaralan nila patungkol kay Jesus. Mga ebanghelista po sila. No po, taglay-taglay nila palagi ang ebanghelyo. Ang pastor naman, katulad ng inyong tatay pastor. Bukod sa nagtuturo, inaalagaan kayo. No? Caring flocks, feeding flocks. Yan. Yan po yung akin pong role sa inyo. At siyempre, ang guro, yun po, nagtuturo. No? Sa mga katulad po natin. Kaya yung pong pastor at guro, hindi po sila magkahiwalay. Ha? Pastor at guro, hindi magkahiwalay. Ang pastor ay guro, pero hindi lahat naman ang guro ay pastor. Pero lahat ng pastor
guro dahil ang pastor ay nagtuturo at nangangaral. At ang sabi po dito, upang maihanda saan? Sa paglilingkod. So lahat ng kaloob na meron po ang inyong mga anak at lahat ng nasa ilalim po ng Ministry of Stewards, no? Ushers ka man, tagabukas ka ng pinto, kasama kang naglilinis dito, kayo po ay kasama sa Ministry of Stewards. Tagapagbasa ng Biblia dito, tagakolekta ng offering, naman nakukuha niyo po, tagasalansa ng upuan, lahat kayong kumikilos. Ang tawag po sa inyo ay nasa ilalim kayo ng Ministry of Stewards na meron pong kanya-kanyang kaloob. Ang dahilan upang maipaghanda tayo sa paglilingkod at mapatatag ang katawan ni Kristo. Okay? Basa po tayo. Efeso 4:7-13. Basa. Ang bawat isa sa ating nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo, ganito ang sinabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. So pag-akyat ni Jesus, may dalawa siyang naging mahalagang ginampanan. Una, lahat ng mga nakakilala sa kanya, no, yung tinatawag niya kumilala sa kanya sa panahon niya. Ayan, ang sabi dito, nagdala siya ng maraming bihag. Siguro, mga nakamatay itong nakakilala sa panahon niya, isinama niya ron sa kalangitan. At nagbigay din siya ng mga kaloob sa mga naiwan naman dito sa lupa. So, anong ibig sabihin na umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Kasi po, meron pong natala sa banal na kasulatan na yung mga naunang mga nangamatay sa panahon ni Noah. Diba? Sa panahon ni Noah, lahat ng tao namatay sa sobrang sama nila. At pamilya lang ni Noah ang siyang naligtas. Diba? Binigyan pa, sabi ng mga komentarista, binigyan pa ng isa pang pagkakataon sila. Kaya si Jesus, bago tuluyang umakyat sa langit, yung araw po ng Sabado, Biyernes po siya nang namatay ng alas 13. Yung araw po ng Sabado, siya po ay bumaba sa kalaliman ng lupa. Ang palagay po natin ng impyerno at lahat ng mga taong mga nangakapahamak ay binigyan niya ng pagkakataong makasama niya doon. Yan, marahil sila yung tinutukoy ditong nagdala siya ng maraming bihag sa pagkakataon po ito. Okay? At bumaba siya rin ng umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. 11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, ang iba'y mga evangelista, ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Diba? Ganyan po kabuti ang ating pong Panginoon. Hindi makakarating ang Ebanghelyo sa atin kung wala pong naging ganyan kasaysayan. Ang Panginoong Hesus, napakabuti, napakaganda ng kanyang kaloobang, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At maging sa kanyang pag-akyat, bago siya umakyat, isinalang-alam pa niya ang mga naunang mga nangamatay. Pagbabakasakaling sila po ay sasama sa kanya sa kalangitan. At pero pag-akyat na sa langit, nagbahayag siya ng mga kaloob sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang pangatlo po, paghahangad tungo sa espiritual na katanapan. Sa katotohanan, meron naman po talaga tinatawag tayong, di ba pag ikinag-aaral ng grade 1, ano ba ang intensyon ng eskwelahan? Pagkatapos ng pag-aaral, maging grade 2 ka. Tama? Tapos grade 3. Elementarya, high school, hanggang kolehiyo. Ang kaganapan noon, nag-graduate ka sa kursong gusto mo. Ang kaganapan pang isa, nakapagtrabaho ka. So, ibig sabihin, meron po siyang hagdan na ating pong sinusubaybayan.
Ganon din po yung sinasabi dito sa banal na kasulatan. Meron po tayong spiritual na kaganapan na dapat po nating abutin. Di ba? Meron po salita sa banal na kasulatan. Ang English pong salita ay blameless. Ang Tagalog po doon ay walang kapintasan. Eh, sino naman na meron walang kapintasan sa akin? Meron ba? Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo hindi perfecto o ganap sa buhay natin. Pero, yun ang gusto ng Diyos, abutin natin. Kaya sabi ni Jesus, ni Pablo, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Eh, si Kristo ang ganap eh. Si Kristo yung walang kapintasan. Si Kristo yung perfect. Oh, sino susundan ko? Si Jesus Christ. Sa pagsunod ko kay Jesus Christ, unti-unti, hindi mo namamalayan, ang laki na pala ng ipinagbago ng iyong spiritual na buhay. Diba? Na, unti-unting naging hindi na masyadong mainitin ang ulo mo, unti-unting naiintindihan mo na ang mga sitwasyon sa buhay, unti-unting hindi ka na nag-aalala kapag may mga problema ka, unti-unting nakikita mong mahalaga ang Biblia, kaya binabasa mo. Unti-unting nakita mo mahalaga ang manalangin, kaya lagi ka nagpe-pray. Sumasamba, kaya lagi ka sumasamba. Unti-unti. No? Hanggang unti-unti mo makita ang iyong sarili, napakalaki na ng iyong ipinagbago. At hindi ka na kayang tangayin o madala ng kahit sino man. No? At ikaw ay nakakapagsalita na ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. At ikaw ay gumaganap na ng tungkulin sa lalo pang ikakatatag ng iglesia. Ha? Sabi po dito, tungo sa espiritual na kaganapan na di ka na kayang tangayin o madala, na makapagsasalita ka na ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig at gumaganap ng tungkulin sa lalo pang ikatatatag ng iglesia. Sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 4, talata pong 14 hanggang 16, basahin po natin. Nang sa ngayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at pandilinga. Alam po ninyo, darating ang araw, darating ang panahon sa buhay ninyo na wala nang makakapanukso sa inyo. Darating ang araw, bitaw. Darating ang araw na wala, darating sa inyo, na wala nang makapagbibigay ng kahit anumang ehemplo o influensya para dalhin kayo sa kasamaan. No? Darating ang araw na hindi na kayo aabot sa kung saan kayo po ay manghihina at kayo po ay babagsak sa kahit anumang mga tukso at pagsubok sa buhay. Kaya sabi po dito, nang sa gayon, hindi na kayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay sa sari-saring aral. At hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad, ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilingkang. Tuloy po natin sa 15. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Marahil, sa inyong kalagayan, marami pa kayong mga challenges sa buhay, no? Ay, may sabihin ng challenges, yung mga bagay na hanggang ngayon, struggle nyo pa rin. Paano struggle nyo ay sa inyong mga pagsasalita na dating kinasanayan na tayo ay nagtutungayaw, no? O kaya nagmumura. Pero unti-unti, parang nagbago. Okay? Maaaring meron kayong kinasanayan na hindi maalis-alis na mga bisyo. Unti-unti nawawala. Okay ba?
Maaaring meron kayong kinasanayan na napakadali nyo talagang magalit. Aba, unti-unti naging mapasensya. Mapagpasensya na ako. No? Hanggang unti-unti dumating ang panahon, kahit sino, hindi na nila kayo malilinlang. Hindi na nila kayo maloloko. Hindi na nila kayo maiisahan. Sabi po dito, 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan, sabay tayo, ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuhan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumanap ng tungkulin ang bawat bahagi, ano sabi? Lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Isipin mo kung lahat tayo ay malakas. Ano sa palagay mo ang magiging larawan ng grupo ng ito, ng iglesia ito? Kung lahat tayo malakas. Kung lahat tayo ay nagbabasa ng Biblia. Kung lahat tayo ay nananalangin. Kung lahat tayo ay sumasamba. Kung lahat tayo ay nagpapaturo sa banal na Espiritu. Isipin po ninyo kung gaano tayo kasaya. At kung gaano kalaki ang impluensya ang maidudulot natin sa sanlibutan, sa kapaligiran, sa ating mga kapitbahay. Kaya darating po ang panahon, hindi lamang ikaw ang naririto. Baka ang mga kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo, dahil sa inyong katatagan at pagbabago ng Diyos na nakikita sa buhay natin sa tulong ng Banal na Espiritu, sila po ay pupunta rin dito, darating din dito, at makakasama po natin sila. Ano po ang sikreto? Magkaisa ang iglesia, bigyan laya ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu lang ang magiging dahilan kung bakit tayo ay magkakaisa. Tayo po ito may lahat. Nabanggit ko po sa inyo kanina, pilit kong hinahanap, Panginoon, ano ba ang susunod na kapahayagan ko noon sa amin? Direction ba? No? Kanina habang inawit po yung awiting ito, yung first service, may nangusap na po ang Diyos sa akin. Anak, ito ang iyong ilagay sa puso nila. It's all about me. It's all about Jesus. Lahat ng mga himala, pagbabago na gagawin ko sa bawat isa sa inyo, ngayon ay dahil patungkol sa akin. Kaya awitin po natin yung heart of worship. Napakagandang awitin po. Bawat letra, ilagay nyo sa inyong puso. Kung sakaling lilipas na ang musika, and the music will fade. Ako ay darating. Dala na ako ng aking pamumulila. Bagay na kung saan ay aking pinapahalahan at nagbibigay ng pagpapala
Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga awiting ito na kapahayagan na sa taong lilipas, ang lahat ng magaganap, mangyayari ay patungkol po sa iyo, aming Panginoon Jesus. Patungkol sa iyo, may kinalaman ka sa anumang tagumpay na ipararanas niyo po sa amin. Wala pong rason para kami ay tumalikod. Walang rason para kami ay lumayo. Ang tangi po kapahayagan sa aming puso, bumalik kami sa iyo, bumalik kami sa iyo, bumalik kami sa iyo, at manatili sa iyo, sa tulong ng iyong magandang loob at ng banal na Espiritu. Palagi niyo po kaming pakalinisin sa aming maruming isip, maruming puso, at umabot po kami unti-unti sa hagdanan ng pagiging walang kapintasan. Hindi madaling alisin ang anumang mga kinasanayan bisyo, mga maling pananalitang kinasanayan, mga damdaming mali, mga maruruming kaisipan, at ano bang mga bagay na hindi nakalulubog sa iyo. Pero dahil sa iyo, na nakilala namin bilang aming sariling panatagapagligtas, at sa banal na Espiritu sumasa aming katawan, bilang tatap at katibayan ng aming kaligtasan, bilang aming guro at patnubay, na nagbibigay ng konbiksyon sa amin kapag kami nagkakasala. Hindi malayo na aming pong pagkakaisahan ang tunay na pagbabago at tunay na kaganapan para sa iyong kaluwalhatian at pagbibigay ng kaluluhan sa iyo, aming Panginoon. Kaya naman, ibinabalik namin ang lahat ng papuri, lahat ng salamat, lahat ng kaluwalhatian ito na tanging ikaw lamang ang nagtataglay mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen!